Isang mayaman at spoiled city girl si Jayesha na naghahanap ng pagmamahal at isa namang probinsyano nangungulila sa kanyang mga mahal na si Teo. Sa isang insidente ay nagtagpo ang kanilang mga landas. Ngunit ano nga ba ang nakatadhana sa kanila? Panay ang linga ng dalagang si Jayesha sa paligid ng lugar na iyon. Madilim na kasi na makarating siya sa parting iyon ng Nueva Vizcaya, kung kaya naman kinakabahan din siya. Maliban kasi sa madilim ay liblib pa ang itsura ng lugar at malalayo ang mga kabahayan. Bagaman, hindi niya unang beses na mapadpad sa lugar na iyon dahil nayakag na siya ng kanyang mga naging kaklase sa kolehiyo nung minsan sila ay mag-outing. Ito ang unang beses na siya ay magsasolo at isa pa ay naglaya siya sa kanila. Mayaman ang mga magulang ni Jayesha. Kilala ang kanyang ama bilang mahusay na negosyante at ang kanyang ina naman ay magandang socialite na laman lagi ng mga party. Laging abala ang mga ito, kaya naman naghahanap ng atensyon at kalinga ang dalaga. Ang mga pinoproblema niya ay ang tipikal na mga problema ng mga may rich girl syndrome. Sanay siya sa luho, branded ang lahat ng mga damit niya at laging siya may malaking allowance. Pero maliban sa laging abala ang mga ito ay may isa pa talagang dahilan kaya niya pinagpasyahang lumayas. Kagaya ng mga karaniwang tagpo sa mga pelikula kapag mayaman at negosyante ang angkan. Uso pa rin ang fixed marriage sa pamilya ng dalaga. Nang sa isang party na hinost ng kanyang ina sa kanilang hardin, nabigla siya nang ipakilala siya ng kanyang ina sa lalaking sinabi nitong mapapangasawa niya. Iha, si Albert. Anak siya ng partner namin ng daddy mo sa negosyo. Graduate siya ng Harvard at naipagkasundo na namin ng mga magulang niya na ipakasal kayo sa lalong madaling panahon. Agad-agad ma? Ni ngayon ko nga lang nakita ang unggoy na to. Hayagang tutol ng dalaga. Makaunggoy to? Sa gwapo kong to? At saka, mas matalino ako sa unggoy. Ikaw, akala mo naman kagandahan, hindi ka naman Diyosa. Hirit naman ang binata. Kinantsawan niya ang dalaga dahil nasaling ang ego niya. Ang totoo ay napakaganda talaga nito sa kanyang paningin at nais niyang makatuluyan ang dalaga. Umayos nga kayo, basta ipapakasal ko kayong dalawa sa makalawa. Maotoridad at pinal na sabi ng daddy ni Jayesha. Wala nang magawa ang dalaga kundi tumango at nagpaalam na magpapahinga na muna. Pinayagan naman siya ng mga magulang. Habang nasa silid at abala ang lahat sa kasiyahan ay tumakas si Jayesha. Hindi si Albert ang tipo niyang pakasalan. Alam niya sa sarili na hindi siya iibig dito. Mamimiss ko sila mama at papa, pero mas mabuti na ito. Ayokong makasal sa mistisong unggoy na yon. Hanapin ko ang aking true love at babalik ako ritong kasama siya. Siguro rin ay mas pakikinggan na ako nila mami at daddy at tatanggapin na ang mga desisyon ko kapag na-miss nila ako. Usal ni Jayesha sa sarili. Plano ni Jayesha na maghanap ng mauupahang boarding house at mamasukan din bilang teller sa bangko. Accountant nga sana pero graduate lamang siya ng accountancy at isa pa ay ayaw niyang agad siyang matuntun ng kanyang mga magulang kung sa kilalang kumpanya siya mamasukan. Tanyag ang mga magulang ng dalaga dahil maliban sa pagiging mayaman ay laging nakapandera sa mga tabloid at dyaryo ang mga larawan at artikulo tungkol sa negosyo ng daddy ni Jayesha at ang mga parties at charity events ng kanyang mami. Saksakan sila ng yaman dahil marami ring illegal na negosyo ang kanyang daddy na lingid sa kalaman nilang mag-ina. Wala naman siya sa mga larawang kasama ang mga ito dahil na rin abala siya sa eskwela at hindi rin naman siya kinokontak ng mga reporter at writer para interviewin. Ngunit upang makatsak, nagpalit siya ng apelyido at ginamit na lamang ang Santos imbis na Zubel. Ngunit bago ang pag-a-apply ng trabaho, kailangan muna na matitirhan. Tinignan muli ni Jayesha ang paligid. Magkakalayong mga bahay at mga punong niyog at saging ang kanyang nakita.
Napabuntong hininga siya at napasambit na, "Hay, wala man lang dorm dito o kahit na motel?" Sanay naman kasi siyang natutulog sa Sogo kapag nasa Maynila at naabutan ng gabi dahil sa mga schoolworks na tinatapos at ilang mga parties na dinadaluhan. Magta-transit muna sana siya kahit na isang gabi at maghahanap din ng mas murang apartment o dorm kinabukasan. Pero ano pa nga ba ang aasahan niya ay nasa probinsya siya. Hindi naman siya masyadong kabado nakapusin sa pera dahil masking paano ay may dala siyang medyo malaki-laki pang cash mula sa kanyang naipong allowance mula sa 1,000 baon niya kada araw noong kolehiyo. At dahil nag-research assistant din siya noon para lamang mahasa pa ang kanyang mga kakayahan, maliban pa rito ay tinangay niya rin ang mamahaling mga alahas na bigay ng kanyang mami noong siya ay magdibo. Alam niyang maaari niyang isangla ang mga iyon kung talagang magkakangipitan. Hinold kasi ng daddy ni Jayesha ang bank account niya nang tanggihan niya ang kanyang mga magulang sa balak ng mga ito na ipakasal siya kay Albert. Kaya hindi niya rin magamit ang kanyang mga bank cards. Pawis na si Jayesha, kalalakad. Kapinahiran niya ng panyo ang maliliit na butil ng pawis na nasa kanyang noo. Kahit kasi malamig ang gabi, kung 1 oras ka na naglalakad ay, tsak namang papawisan at maglalagkit ka rin. Tinignan niya ang suot na relo. 10:00 na pala ng gabi. Kaya pala, pagod na rin siya at gutom na. Sa di kalayuan ay may nakita siyang eatery. May ilang lalaking hubad ang pangitaas na nag-iinuman at nagkakantahan sa bungad. Nagpasya siyang tumuloy pa rin dahil gutom na talaga siya. Nang makita siya ng mga lalaking naglalasing na papasok ng karinderya ay tinanong siya ng isa. "Miss, may hinahanap ka?" Sabi ng lalaking tambay na isang tingin pa lang ay hindi na mapagkakatiwalaan ng pagmumukha. Nakangisi pa ito kay Jayesha. Kinabahan tuloy lalo si Jayesha at napalunok ngunit hindi siya nang pahalata at nagmataray ng bahagya dahil inis at gutom na siya. "Karinderya po ito, di ba? Malamang po ay kailangan ko pong kumain kasi gutom na po ako." Sarkastiko niyang tugon habang nakangiti. Nang papasok na siya sa karinderya, hinawakan ng lalaking hindi lang pala tambay at lasenggo ay manyak pa ang palapulsuhan ni Jayesha at hinaklit ang babae papalapit sa sasakit at nawala ng malay. Hiniga siya ng lalaki sa talahiban. Mukhang anumang sandali ay magagawa na nito ang masamang balak at mailulugso ang puri ng dalaga. Hawak pa rin ni Jayesha ng lalaki sa magkabilang braso at nang akmang kukubawan na siya ng manyak ay may narinig itong baritonong boses na nagsasabing, "Bitiwan mo siya." Bahagyang naulinigan si Jayesha ang tinig at nagkaroon siya ng munting pag-asa. Unti-unti niyang naidilat ang mga mata at natuklasan niyang gwapo pala ang may-ari ng boses na iyon. Ngunit mahaba ang buhok nito at may maskuladong pangangatawan na nahalata sa suot nitong itim na sando. May bitbit din itong balde. Mukhang galing ito sa pag-iigib ng tubig. Tagagtak din ang pawis sa buong katawan ng misteryosong lalaki na mas lalong nakadagdag sa api nito. Hindi tuloy maiwasan ni Jayesha na humanga rito kahit pa nasa gitna na siya ng panganib. Di bitawan. Pero hindi dahil takot ako sa'yo, kundi dahil gusto ko lang patikimin ka ng sakit sa katawan bago ko gawin ang gusto kong gawin sa kanya. Magtuos muna tayo at tignan natin ang tapang at lakas ng sinasabi nilang totoong leader ng Alpha Kappa Gang. Humalakhak pa ang bastos na lalaki nang sabihin iyon. Agad din naman nahinto ang halakhak nito nang bigla itong sapakin sa bibig ng misteryosong lalaki. Malakas iyon. Naghintay ng ilang segundo ang misteryosong lalaki para bigyan ng pagkakataon ang lalaking manyak na makabawi. Pero sadyang mahina ito dahil hindi man lang makatama sa kanyang kaaway. Matapos ang ilang sandali ay pinagsusuntok na ito ng misteryosong lalaki ng sunod-sunod hanggang sa duguan na ang buong mukha ng bastos na lalaki at di na makatayo.
Nahintatakutang pilit namang tumayo si Jayesha at nagsalita. Tama na po yan, kuya. Tama na po. Hindi naman nakinig ang misteryosong lalaki at patuloy lang sa panununtok sa lalaking bastos. Hanggang sa isang grupo na ng lalaki ang nagsilapit na sa kanila ng mga lalaki at inalayo ang misteryosong lalaki mula sa lalaking bastos. Nakahinga naman ng maluwag si Jayesha. Tama na yan, Teo. Napakainit naman ng ulo mo. Sabi ni Damian, isa sa mga umawat na lalaki at kasapi rin ng Alpha Kappa Gang. Teo pala ang kanyang pangalan. Kinikilig na sambit ng isip na Jayesha. Sino ba naman ang hindi iinit ang ulo? Nakita ko na kaibabaw siya sa babae. Naalala ko si Nene. Wala akong nagawa. Nasa harap ko lang. Galit at malungkot na tugon ni Teo. Ikaw naman kasi aklas. Sa susunod, umayos ka. Hindi porke tigang ka sa misis mo ay kung sino-sino ang pagdidisketahan mo. Iligo mo lang yan, pare. Si tangkantsaw ni Damian kay Aklas. Magkakilala sila dahil dati rin nilang kasama sa gang si Aklas bago ito umaklas sa kanilang gang at sumali sa rival gang na Alpha Mace na minsang hindi nila naisama sa isang malaking operasyon. Bigla namang bumaling si Damian kay Jayesha at nagtanong, Okay ka lang, miss? Ano, gusto mo bang ipapulis to? Nanerbiyoso na umiling naman ang babae, ngunit ang mga mata niya'y nakatutok sa misteryosong lalaki. Napatingin naman ito sa kanya, ngunit walang emosyon sa mga mata nito. Nahihintakutan pa rin siya sa mga pangyayari. Na makahuma ay nagsalita rin si Jayesha. Wag na po mga kuya, grabe na rin naman po ang bubog niya kay Kuya Manyak. Ayos na po ako at hindi natuloy ang balak niya sa akin. Salamat kay Kuyang Gwapo na ay macho pa. Yayaluhan ko na lang siguro itong pasa sa tiyan at kamay ko, sabi ni Jayesha. Bagaman, kinilig si Teo ay hindi siya nagpakita ng anumang emosyon at pinulot na lamang ang balding hawak nito bago tinalikuran si Jayesha at ang grupo. Uuwi na siya sa kanyang bahay kung saan solo na siyang naninirahan. Nagbalik sa alaala ni Teo ang masayang nakalipas. Noong bata pa siya ay maligaya siyang kapiling ang kanyang mga magulang at bunsong kapatid na si Nene. Simple at mahirap ang buhay nila, pero kontento. Teo, Nene, pagpasensyahan niyo na at talbos lang uli ang ulam. Pero kung kumita ko ng malalaki-laki, mag-iitlog at sardinas naman tayo. Ayos lang po, masarap at masustansya naman po ang talbos. Ganito madalas ang kanilang dialog noon. Simpleng pagkain, kwentuhan at pakikipaglaro kay Nene. Yan ang kasiyahan ni Teo noon, pero lahat ng yan ay imposible na. Hindi makakalimutan ni Teo ang araw ng binalita na lamang ng manager ng kanyang ina na nagkaroon ng rumble sa pinapasukang club nito. Singer-waitress ang kanyang ina. 12:00 ng gabi ng Sabado nang kumatok ang lalaki sa kanilang bahay. May mga kasama itong lalaking bitbit ang nanay ni Teo, pero nasa taxi ang mga ito nang kausapin siya ng manager. Iho, ikaw ang anak ni Nancy, hindi ba? Ako nga po. Sino po kayo? Kumpirma at tanong ni Teo. Iho, ako si Jay. Manager ako sa club ng pinapasukan ng nanay mo. Huwag ka sanang mabibigla. Wala na ang nanay mo si Nancy. Nasawi siya sa putok ng baril. Mistaken identity. Huwag kang mag-alala at tutulong kami sa mga gastusin. Pagbabalita ni Jay. Nasaan po si nanay? Gusto ko po siyang makita. Yun lang at iginiya na ni Jay si Teo sa taxi. Panay ang iyak ng binata. Wala pa si Nene dahil nagpaalam itong pupunta sa outing. Hindi niya tuloy alam paano sasabihin sa kapatid. Hindi pa siya nakakabawi ay may humahangos naman mga kasamahan ng kanyang ama sa pamamasada ang tumawag sa pangalan niya. Teo! Teo! Si Mang Teodor! Anong nangyari kay tatay? Wala na siya.
Sinaksak siya ng hold-upper na tumangay din ng kanyang minamanehong taxi. Hinagis na lamang siya sa gilid ng kalsada. Hindi! Hindi totoo yan! Sigaw ni Teo. Ayaw niyang maniwala. Kanina lang ay ang nanay niya. Ngayon, ang tatay naman niya. Pero naghuhumiyaw ang katotohanan. Kasunod na ng balita ay ang grupo ng mga lalaking buhat ang kanyang ama. Dalawa na lang pala silang mamumuhay na magkapatid. Mabuti at may bahay sila. Napilitan silang huminto sa pag-aaral at magbanat ng buto para makakain. Si Teo ay nagkalakal ng mga bakal, bote at dyaryo. At si Nene naman ay nagtitinda ng mga sampagita. Isang hapon, habang nagtitinda sila ay may grupo ng mga sindikatong sakay ng puting van ang dumukot sa kanilang magkapatid. Grupo iyon na nagbebenta ng mga babae sa kasa at naghahanap ng mga pusher. Dinala sila sa isang abandonadong bahay at pinagbihis ng lingerie si Nene. Iririgalo pala nila ang dalaga sa sadistang businessman na amo nila. Si Teo naman ay plano nilang gawing pusher pero gusto mo nilang paglaruan ng binata. Pinasok nila si Teo sa kwartong may salamin kung saan nakita niya ang lahat ng ginagawa ng businessman sa kanyang kapatid. Hindi niya magawa ang mag-iwas ng tingin dahil nakasabunot ang isang lalaki sa kanya at inaangat ng pilit ang kanyang mukha. Hindi siya makapiglas dahil hawak naman ng dalawa pa ang kamay niya. Ginahasa ng damuho si Nene. Pinaso ng sigarilyo ang masiselang bahagi nito. Ipinasa sa mga kasamahan niya at binaril sa dibdib na ikinamatay nito. Masking si Teo ay tinorture din noon. Maliban sa pilit na ipinapanood sa kanya ang trahedyang sinapit ng kapatid, binugbog pa siya ng mga alipores ng businessman hanggang halos malagutan siya ng hininga. Ngunit nakatakas siya sa tulong na rin ng isa sa mga alipores na naawa sa kanya. Ligtas siyang nakalayo sa lugar na iyon at ipinangako niya sa kanyang sarili na siya'y maghihiganti balang araw. Hinding-hindi niya makalimutan ang itsura ng gags na yon mula ulo hanggang paa. Mukhang disente at naka-navy blue suit at necktie pa. Matingkad na chocolate ang kulay ng buhok nito at may ilang sumasalit ng puti. Abo ang kulay ng mga mata, matangos ang ilong, mapula at manipis ang labi at bilugan ang mukha. Hahanapin niya ang damuho at magtutuos silang muli. Kay bata ni Nene nang kinuha nila ang puri at buhay. 10 taon lamang. Si Teo naman ay maglalabindalawa lamang noon. Naputol ang pagbabalik tanaw ni Teo nang mapansin niyang sinusundan siya ng dalagang niligtas niya kani-kanina lamang. Dahil naaasiwa na rin sinusundan siya ng babae, hinarap ni Teo si Jayesha at nagtanong ng pasinghal. Ano bang kailangan mo ba, miss? Bakit sunod ka ng sunod? Hello po kuya. Magpapasalamat lamang po sana ako sa pagligtas mo sa akin kanina. Saka nakangiting nahihiya at biting sabi ni Jayesha. Wala yun. Ayoko lang may babaeng naaagabriado sa harap ko. Ano yung saka? Maikling tugon ni Teo. Teo? Teo po, ay ano po, tama po ba? Yan kasi ang itinawag sa'yo ng isang lalaki kanina. Tugon ni Jayesha. Oo, yun lang ba? Tila, inip na tugon ng lalaki. Ako naman po si Jayesha. Ang astig mo po pala kanina kuya. Puri ni Jayesha. Hindi naman umimik si Teo at patuloy na naglakad. Gusto tuloy mapabuntong hininga ni Jayesha. Pagkatapos ay tinanong niya na ang talaga niyang pakay. Kuya, magtanong lang ako. May alam ka bang mga boarding house dito? Wala, sagot ni Teo. Nakagat ni Jayesha ang pang-ibabang labi dahil may naisip siya ngunit nahihiya siyang isatinig iyon. Sa huli ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin din iyon kay Teo dahil na rin wala siyang matutuluyan. Hindi niya rin naman feel na makisiksik sa mga dating kaklase at isa pa ay bet niya talaga si Teo.
Kung ganon, pwede ba ako makitira sa bahay mo po, kuya? Malambing, ngunit nahihiyang pakiusap na Jayesha at umiwas ng tingin kay Teo. Napansin naman ni Jayesha na napahinto si Teo sa paglalakad, kaya huminto din siya. Bahala na kung anong iisipin ni Teo. Desperada na kasi talaga siya na magkaroon ng tutuluyan sa mga oras na iyon. Napapagod na kasi siyang umikot-ikot sa lugar ng probinsyang wala naman makita kundi puno ng mga niyog at saging. Gusto tuloy mapabuntong hininga muli si Jayesha. Gusto mong tumira sa bahay ko? Bakit? Tanong bigla ni Teo, kaya parang nabuhayan si Jayesha ng loob. Kasi kuya, naglayas po ako sa amin at napadpad po ako dito. Tapos kanina pa ako paikot-ikot sa lugar ninyo pero wala pa rin akong makitang boarding house. Kaya pwedeng sa bahay mo na lang ako tumira pansamantala habang wala pa akong nakikitang boarding house at habang wala pa akong trabaho. Magbabayad naman po ako ng renta. Graduate naman po ako kaya makakahanap po ako ng trabaho. Sige na po. Pagmamakaawa ni Jayesha at pinagsaliko pa ang mga palad na nakatingin kay Teo. Matagal na patitig naman si Teo kay Jayesha at nagtanong, bakit nagdayas ka sa inyo? Kasi po, wala pong time sa akin ng parents ko. Puro na lang sila trabaho ng trabaho. Saka pinipilit nila akong gawin ng isang bagay kahit na ayoko. Kaya eto, naglayas ako. Paliwanag ni Jayesha. Kaya nagpapapansin ka sa kanila sa pamamagitan ng paglalayas-layas mong yan. Ganun ba? Gusto mo pang idamay ako? Spoiled brat. Wika ni Teo sa napaka-striktong boses. Napanguso naman si Jayesha, biglang sagot. Uuwi na naman po ako kuya Sa ngayon, dito muna po ako at magpapakalma po sa stress. Che, ikaw pa talaga na stress. Tingin mo ba, yung mga magulang mo ngayon ay hindi na stress sa paghahanap sa'yo kung nasan ka na? Umuwi ka na bata. Wika pa ni Teo na ikinanguso ni Jayesha muli. Dito na muna ako kuya. Sandali lang naman ako dito Promise, uuwi naman talaga ako At sasabihin ko sa kanila na nasa mabuti akong kalagayan ngayon. Tatawagan ko sila. Promise po. Sige na kuya. Payag ka na po. Nasa bahay mo po muna ako titira. Promise po, magbabayad po ako. Wika ni Jayesha. May kung ilang sandali, munang napaisip si Teo bago nagbuga ng hangin at sumagot. Sige na nga, kahit wag ka na magbayad, tumulong ka na lamang sa gawaing bahay at magpapakabait ka lang. Ayoko magpapasok ka ng bisita, lalo na at lalaki at wala ako. At yung pangako mong tatawagan mo ang mga magulang mo para hindi sila mag-alala. Umaliwalas naman ang mukha ni Jayesha at masayang nagsalita. Talaga po, kuya? Oo, kaya tara na. Gabi na masyado at pagod na rin ako. Wika ni Teo at nagpatiuna na naglakad sa kanya. Masayang sumunod naman si Jayesha kay Teo. Dala-dala ang maleta niya. Dito ka matutulog sa dating kwarto ng kapatid ko. Doon naman ako matutulog sa katapat. Kung may kailangan ka, mag-message ka na lamang o katukin mo muna ako sa kwarto. Ayaw kong basa-basa ka papasok. Huwag ka magkalat dito at huwag mong galawin ang anumang gamit. Naiintindihan mo ako, bata? Strikto pang babala ni Teo kay Jayesha. Tumango naman si Jayesha sa lahat ng paalala ni Teo at tinawagan niya rin ang kanyang mami pagkalipas ng ilang araw. Tama nga siya ni hindi nito namalayan na hindi na pala siya umuwi sa bahay. Maiksi lang ang naging pag-uusap nila pero sinabi niya ang kanyang mga hinanakit sa ina. Nagdesisyon siyang wag na talagang umuwi masing ilang buwan. Naiinis si Jayesha sa tono ng pananalita ni Teo dahil para bang pinagkadiin-diinan ng binata na bata siya. Para bang hindi siya magugustuhan nito dahil bata pa siya na parang kapatid lang ang pwedeng maging turing. Crush na crush pa naman niya ito dahil bukod sa napakagwapo ay alam niyang mahusay rin magtanggol ng kapwa at ng sarili si Teo. Sa parte naman ni Teo,
Ewan ba niya at agad ba naman siyang naawa kay Jayesha? Nagagandahan din si Teo sa mahabang pilikmata ng dalaga. Maamong muka at matangos na ilong. Maganda rin ang hubog ng katawan ng dalaga. Posible kayang attracted siya agad kay Jayesha dahil doon? Napalunok si Teo. Salamat po Kuya Teo. Ang bait mo naman po. Muling pukaw ni Jayesha sa binata na napaiwas na ng tingin sa kanya at namula. Parang maiba ang usapan at tinanong na lamang ni Teo. Ilang taon ka na ba? 22 po kuya. Ikaw po? Masiglang sagot at balik tanong ng dalaga. 25. Sagot ni Teo na ikinangiti ng matamis ni Jayesha. 25 ka na po pala? Ang akala ko, 23 ka pa lang. Baby face ka po kasi, tapos ang gwapo mo pa. Crush nga po kita eh. Napasingha pa si Jayesha nang sabihin ang huling sinabi bago namula at kinagat ang pang-ibabang labi. Namula na rin tuloy si Teo sa huling sinabi ng dalaga. Kung ano-anong pinagsasabi mo, magpahinga ka muna at ilang oras na lang ay umaga na. Magde-defrost muna ako ng tosino. Wika na lamang ni Teo at iniwan si Jayesha roon habang kumakabog ang kanyang dibdib sa hindi maipaliwanag na damdaming bumabalot sa kanya ng mga oras na iyon. Pero binabaliwala na lang muna niya iyon at nagkunwari na lang na hindi siya apektado sa mga ganung pangyayari. Kinaumagahan, ilang minuto bago mag-alas 6 ay bumangon na si Teo. Sinangag niya ang kaning bahaw at nilagyan ito ng konting bawang at asin para bumango at sumarap. Nagprito na rin siya ng 2 malasadong itlog at kaunting tosino. Nagtimpla rin siya ng kape at naghain bago kumatok sa kwarto ni Jayesha. Napakaswerte talaga na makakatuluyan ni Teo. Gwapo na, masipag at matipuno pa at sanay na sanay sa pagluluto. Nang nasa hapagkainan ay naiilang pa rin si Jayesha kay Teo dahil sa nasabi niya rito kanina. Totoong crush niya si Teo. Gwapo kasi ito, mabait, may pakialam sa kapwa, prangka pero hindi bastos. Lahat ng mga katangian ang hinahanap ni Jayesha sa isang lalaki. Ngunit hindi pa niya mahanap dati kaya wala siyang naging nobyo kahit minsan. Maraming nanligaw at may ilan siyang mga pinagbigyan ng date pero wala siyang natipuhan para maging boyfriend. Pero ngayon, mukhang nahanap na niya ang icing sa ibabaw ng cupcake niya, ang magbibigay ng sigla at tamis sa buhay niya. Ano kayang feeling na maging boyfriend si Teo? Usal ni Jayesha sa sarili. Kinilig naman ang dalaga, pero bago pa tuloy-tuloy na magpantasya ay kailangan munang malaman kung baka may nobya na ang lalaki, pero umaasa siyang wala. Tutal ay pinatuloy siya nito sa bahay. Kuya, may girlfriend ka na po ba? Kapag kuan ay, tanong ni Jayesha kay Teo. Agad naman itong napaubo. Hala kuya, okay ka lang po. Ito po tubig. Binigyan ni Jayesha si Teo ng isang basong tubig na ininom naman nito agad. Pagkuway, tumikim si Teo at sumagot ng mahina. Wala, at asawa ay wala rin. Bakit? Napakagatlabi si Jayesha sa narinig. Kinilig siya. Mukhang may pag-asa pa siya, pero kailangan muna makasigurado sa panahon ngayon at maraming paminta ang nagkalat. Natatawa si Jayesha sa naisip pero tinanong niya pa rin. Bakit naman po? Sa gwapo niyong yan? O baka naman kasi hindi girlfriend ang hanap mo kuya? Baka mamaya parehas pala tayo ng tipo, gwapo rin? Nagulat naman si Teo. At naisip niyang napagkamalan pa yata siyang bakla, kay mapanghamon ang naging sagot niya. Ikaw Jayesha, umayos ka. Kabibiro mo sa akin yan eh, mahalikan kita. Sige nga Teo, sagot naman ni Jayesha at inuumang pa ang labi. Pilya rin talaga ang dalaga. Unti-unting lumapit ang binata sa kanya. Ngunit may biglang kumatok. Tumambad si Shane. Ang magandang kababata ni Teo na may pagtingin din sa binata. Teo, nagdala ako ng minatamis na saging na may sago.
Niluto ko kaninang madaling araw. Masarap pang himagas at pang merienda. Malambing na sabi ni Shane kay hindi napigilan ni Jayesha na lihim na mag-angat ng kilay. Lalo na dahil bineso pa ni Teo ang bagong dating na bisita bago aluking umupo sa mesa. Shane pala ang pangalan ng babaeng kumatok. Maganda siya ha, pero mas maganda pa rin ako. Kaano-ano ba yun ni Teo? Tanong ni Jayesha sa isipan. Salamat, nag-abala ka pa. Wika ni Teo at sa ilang sandali pa'y nasa harap na ni Jayesha ang babaeng nangangalang Shane. Umupo ito sa katapat niyang upuan at nakangiting inilahad ang palad sa kanya. Hi, nice to meet you. Ako nga pala si Shane. Ikaw, anong pangalan mo? Nakangiting kunwaring tanong ni Shane kay Jayesha. Pinagmasdan munang mabuti ni Jayesha ang mukha ni Shane. Unang tingin pa lang niya sa ngiti ni Shane sa kanya ay halatang plastic iyon. Ramdam niya iyon, ngunit sa huli ay tinanggap na lamang ni Jayesha ang palad ni Shane at mahinang nagsalita. Hello, nice to meet you too. Ako naman si Jayesha. So, totoo nga yung chat sa akin ni Teo kanina na may pinatira siyang babae dito sa bahay niya pansamantala. Wag daw akong magulat at mukhang ikaw yung pinag-uusapan ng buong barangay na magandang babae, muntik nang malagay sa panganib kanina. Buti na lang daw at niligtas ka ni Teo. Grabe naman ang pag-describe nila sa'yo. Akala ko Diyosa ka ng kagandahan kung makapagsalita sila Para sa akin, hindi ka naman ganun kaganda. Maputi lang. Mahabang wika pa ni Shane. Shane, saway naman agad ni Teo sa babae. Sanay naman siya sa kaprangkahan ng kababata at madalas ay nasasakyan niya naman ito, ngunit nahiya rin ang binata kay Jayesha. Hindi basta papakabog ang ating bida sa mapanglait na nilalang. Plastic na ngumiti rin si Jayesha at sumagot. Well, sa palagay ko naman ay tama sila. Maganda talaga ako. Sobra. Kahit umitim ako, maganda ako. Magandang maganda ako. Kahit magtataray ka pa, hindi kakabugin ang ganda ko. Mapang-inis na wika ni Jayesha, sabay flip ng buhok at ikinanganga ni Shane. At nga pala, mabuti at updated ka sa buhay ni Kuya Teo kasi tinext ka pa talaga niya na may pinatira siya ritong babae. Bakit? Girlfriend ka ba niya? Sarkastikong tanong ni Jayesha kay Shane. Jayesha, saway rin ni Teo sa kanya pero hindi niya pinansin ito. Naiinis kasi siya kasi in-update pa talaga nito si Shane. Bakit? Sino ba kasi si Shane sa buhay nito? Tinaasan naman siya ng kilay ni Shane at sinagot ang tanong ni Jayesha. Hindi niya pa ako girlfriend. Magiging girlfriend pa lang. Kumpiyansang sagot ni Shane. In your dreams, ako ang magiging girlfriend niya. Wika naman ni Jayesha at tumalukip-kip sabay tingin kay Teo. Natunga nga at napalunok na lamang si Teo sa bangayan ng dalawang babae. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya na dalawang magandang binibini ang nagkakandarapas sa kanyang atensyon o maiinis dahil dapat na siya ang manuyo bilang lalaki. Sa huli, tinanggap na lamang niya ang sitwasyon. Sino kaya ang magwagi sa puso ni Teo? Ang kababatang matagal ng kilala o ang babaeng saglit pa lang nakasama? Nagsimula na nga magtagisan ng salita sina Jayesha at Shane. Well, tignan na lang natin kung sino ang mananaig sa puso niya. Ako na matagal na niyang kilala at dinadalhan siya ng masasarap na pagkain sa bahay niya? O ikaw na ngayon lang niya nakilala? Kumpiyansang wika ni Shane. Okay, tignan na lang natin. Baka kapag natikman niya ang luto ko, malimutan niya masing pangalan mo. At sa ganda ng lamang ay, di hamak na ako'y lamang na lamang. Ganti rin ni Jayesha at sinulyapan ang namumulang si Teo. Hindi niya matyak kung naiinis na ba ang lalaki o nahihiya lamang. Pero si Jayesha, laban na laban, wala nang atrasan. Aalis na ako, Teo. Babalik na lang ako dito bukas at magdadala ako ulit ng food mo. Wika ni Shane at malanding hinaplos ang balikat ni Teo
na nakapagpabuntong hininga sa binata at ikinakulo ng dugo ni Jayesha. Bye, Teo. And bye to you. See you tomorrow. Wika pa ni Shane bago tuluyang umalis. Nang maisara na nito ang pinto ay, kopwa na iilang na sina Teo at Jayesha na hindi makatingin ng diretsyo sa isa't isa. Pagkuway, si Teo na ang unang nagsalita. Hindi magandang biro yun, Jayesha. Alin ba dun? Maangan na tanong pa ni Jayesha. Yung ikaw ang magiging girlfriend ko, sagot ni Teo at tinignan siya ng seryoso. Sino bang nagsabi sa'yo na biro yun? Totohanin ko yun. Seryoso ring wika ni Jayesha kay Teo, dahilan para matigilan ang binata. Ngunit agad ding simpleng napangiti pagkatapos siyang titigang mabuti. Talaga lang ha? Tila amused na tanong pa ni Teo sa kanya. Oo naman, gagawin ko ang lahat para ako ang piliin mo maging girlfriend. Crush kaya kita, dream guy ko pa. Kaya ba't pa kita papakawalan at hayaang mapunta sa iba? Nakangiti ng ubod tamis na wika ni Jayesha na talagang naging dahilan upang matigilan si Teo. Hindi ikaw ang tipo ko, sabi ni Teo. Ngayon siguro, pero baka bukas o mamaya in love ka na sakin. Mayabang na wika ni Jayesha, sabay kindat. Iba talaga ang lakas ng fighting spirit ni Jayesha na ikinamangha naman ng binata, prangka rin at napaka-goal-getter. Napahanga tuloy si Teo ng lihim sa dalaga. Sa totoo lang, ang mga kagaya nito ng personalidad ang mga tipo niya. Nagbibiro lang talaga si Teo kanina na kabaliktaran ni Jayesha ang mga tipo niya. Si Shane naman ay kababata niya at naging mahalaga na sa kanya. Litong-lito tuloy ang isip at puso ng binata, kung pwede lamang na dalawa ang puso niya. Lumipas ang mga araw na pawang pagpapa-impress ang ginawa ni na Shane at Jayesha kay Teo. Laging nagdadala ng masarap na mga kakanin at desserts si Shane kina Teo. The best ang luto niyang ginataang bilo-bilo at bibingkang malagkit. Masarap din ang leche flan at makapuno na sakto lamang ang tamis. Hindi naman nagpapatalo si Jayesha sa husay ni Shane. Kung desserts at matamis na pagkain ang specialty ni Shane, siya naman ay magaling magluto ng mga ulam. Ipinaghahanda niya si Teo ng paborito nitong sinigang na buto-buto at laman ng baka na maraming gabi. Pinapartneran niya ito ng patis na may kalamansi at sili. Masarap din ang luto niyang kaldereta, adobo at humba. Paano ba yan, Teo? Parehas na reyna ng kusina. Hindi lamang sa pagluluto, nagkukumpetensya ang dalawa dahil gusto rin nilang ayusin ang buong kabahayan. Kaya lamang, modern ang gusto ni Jayesha at vintage naman ang kay Shane. Dahil magka-clash, sinabi na lamang ni Teo na kung hindi sila mapipigil ay magsalitan sila ng araw o linggo ng pag-aayos ng bahay. Naging maaliwalas naman at magkakaugnay ang mga disenyo dahil sa usapang ito. Parehas ding reyna ng kalinisan at kaayusan. Sino kaya ang magiging tunay na reyna sa buhay at bahay ng ating bidang si Teo? Naiilang na nag-a-amuse naman si Teo sa mga efforts ni na Shane at Jayesha para sa kanya. Sarap na sarap siya sa mga ulam, kakanin at himagas na idinudulot sa kanya. Gandang-ganda rin siya sa bahay niya. Pero kahit naabala sa pag-aasikaso kay Teo ay naghahanap din naman ng trabaho si Jayesha at nakuha siyang teller sa isang maliit na bangko bilang Jayesha Santos. Ang ginagawa ni Jayesha ay sa umaga hinahanda ang mga ulam at sa gabi nag-aayos ng bahay. Pero sa dalawa ay talagang mas naa-amuse siya kay Jayesha. Mahusay din kasi ito pati sa trabaho. Nakilala niya rin ang boss nito. Si Shane, pagaman, matalino at may trabaho ay hindi katulad ni Jayesha na sa bangko at kinagigiliwan ng lahat. Gusto na nga niyang ipatigil ang dalawa. Ngunit ayaw paawat ang mga ito. Hanggang sa isang gabing ayaw na rin talaga niyang magtagal pa ang ginagawa ng dalawang babae.
Nagpasya na siyang prangkahin ang dalawa. Naunang kausapin ni Teo si Shane na si Jiesha ang gusto niyang maging girlfriend. Shane, magkababata tayo at mahalaga ka sa akin. Pero si Jiesha ang nais ko maging kasintahan. Sana maunawaan mo. Naintindihan naman siya ni Shane at tumugon ito. Sa loob ng panahong kasama ko si Jiesha ay nakita ko rin kung paano siya umibig at hinangaan ko rin siya dahil dito. Hindi man ako ang pinili mo ay sapat na naging magkababata tayo at naiparamdam ko sa iyong mahal kita. Sana maging masaya kayo. Pagkuhay, si Jiesha na ang tinapat ni Teo ng gabing iyon. Jiesha, ikaw ang mahal ko at nakausap ko na rin si Shane. Masaya na rin siya para sa atin. Ano? Seryoso ka ba? Boyfriend na kita? Mangiyak-ngiyak na paniniguro ni Jiesha kay Teo. Natawa naman si Teo at niyakap si Jiesha. Oo, boyfriend mo na ako at girlfriend na kita. Kaya magmula ngayon, wag mo na akong tawaging kuya. Babe na. Nakangiting wika ni Teo sa kanya. Naiiyak na tumatango-tango naman si Jiesha at yumakap rin ng mahigpit kay Teo bago nagsalita. Okay babe, I love you. I love you too babe. Tugo naman ni Teo at hinalikan sa tutok ng ulo si Jiesha. Handa ka na bang umuwi sa inyo? Paniguradong nag-alala na ang mga magulang mo. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari doon, nandito lang ako para sa'yo. Wika ni Teo. Oo babe, uuwi na ako ng bahay. Nakasama ka. Salamat sa mga payo mo babe. Uuwi na ako at ipakilala na kita sa parents ko. Sabik na wika ni Jiesha sa nobyo na sinang-ayunan naman ng huli. Tama. Tapos tuloy na rin ang pamamanhikan. Birong totoo ni Teo. Namula si Jiesha at hinampas ng mahina ang braso ni Teo. Nang sumunod na araw ay nagbiyahe na ang mga bagong magsing-irog na paluwas ng Maynila upang makauwi si Jiesha sa mga magulang at maipakilala na rin ang nobyo. Nalula naman si Teo sa laki ng mansyon ng mga magulang ni Jiesha. Habang pababa ng hagdan ang mga magulang ng dalaga ay nabibistahan na ng binata ang daddy ng dalaga. Yun ang pagmumukhang hindi niya talaga malilimutan at dinadalaw siya hanggang sa panaginip. Tila nanariwa ang mga alaala at sugat ng kahapon. Nag-alab ang mga magsidhing kagustuhang ipanghiganti si Nene at ang sarili. Sa mga sandaling nagmumuni-muni si Teo ay biglang nagsalita si Jiesha na makababa na ang mga magulang niya sa sala. Mami, Daddy, I'm sorry po, naglayas ako. Miss ko na po kayo. Wika ni Jiesha sa mga magulang niya na makarating na sila ni Teo sa bahay nila. It's alright, pinapatawad ka na namin. Patawad din dahil nagkulang kami ng pagmamahal at atensyon sa'yo. Hindi na rin namin ipipilit ang gusto naming makasal ka kay Albert. Sabi ng mami ni Jiesha. Salamat po. Kalimutan na po natin ang nangyari at magsimula uli. Miss ko na po kayo. Siya nga po pala, si Teo po, nobyo ko. Nobyo? Agad-agad? Sa bagay ay, talagang hindi ka rin naman mapipilit ng mami mo. Iginagalang namin ang desisyon mo. Nabigla, ngunit may pagtanggap na reaksyon naman ng kanyang daddy. Matapos ay tumunghay ito sa kanyang nobyo. Matikas si Teo at mukhang mayaman dahil mamahalin ang relo at polong suot ng lalaki, kaya naman naging boto na rin ang mga magulang ng nobya. Sa'yo naman iho, alam mong mahal na mahal namin ang anak namin si Jiesha. Unikaihan namin siya at lagot ka sa akin ang sinumang mananakit sa kanya. Pero sa palagay ko naman ay mabait ka, kaya tinatanggap ka na namin sa aming pamilya. May babala, ngunit magilo na sabi ng daddy ni Jiesha kay Teo. Ngumiti rin ang mami ng dalaga.
Oo naman daddy, nabait talaga si Teo. Saka hindi niya po ako pababayaan. Niligtas niya nga po ako sa dati sa kamay ng manyak na lalaki. Puri ni Jayesha kay Teo habang nagkukwento na rin sa kanyang daddy. Siyempre naman, hindi ko hayaang mabastos at masaktan ang sinumang babae sa harap ko hanggang may magagawa ako. Salamat po sir at ma'am sa pagtanggap sa akin. Nauunawaan ko po ang inyong pagmamahal at pag-alala kay Jayesha. Makakaasa kayo na mabuti ang aking hangarin sa kanya at iginagalang ko siya. Tugon ni Teo. Nahahati ang kanyang damdamin dahil talagang mahal niya si Jayesha. Ngunit naiisip niya lagi na ama nito ang bumababoy at pumaslang sa kanyang bunsong kapatid. Sa kabila nito, hindi siya nagpakita ng anumang kakatuwang emosyon. Hindi na rin naman siya nakilala ng Don dahil bukod sa matagal na ang nakalipas ay isa lang naman siyang walang kwentang nilalang. Pero sa loob niya, titiyakin niyang magbabago na rin ang lahat. Tito at tita na lang, wag na ma'am at sir, at hindi mo naman kami boss. Naku, malaki pala ang dapat namin talagang ipagpasalamat sa iyo, iho. Salamat ang naging mabuti ka sa anak namin at hindi mo siya pinagsamantalahan. Pagkos ay iniligtas mo pa siya sa kapahamakan. Nagulat man ako, talaga boyfriend na ang anak namin ay nagpapasalamat na rin kami dahil ikaw ang naging boyfriend niya. Good influence ka sa kanya. Salamat, Tio. Pasasalamat ng mami ni Jayesha. Walang anuman po yun. Maraming salamat din po sa mainit niyong pagtanggap. Hindi po kami mayaman pero gagawin ko po ang lahat para kay Jayesha. Madamdaming saad ni Teo. Iho, hindi kami bumabase sa katayuan sa buhay ng isang lalaki, kundi sa kanyang pagkatao at personalidad. Basta, mahal ang anak ko, tanggap ko. Ano na ba ang plano niyo, iho? Tanong ng daddy ni Jayesha. Nais ko nga po sana magpaalam dahil nais ko pong pakasalan sa Jayesha dito sa Maynila para makadalo po kayo at iba pang mga kaangkan nyo. Ulila naman po ako, pero matapos po ang kasal ay nais po naming bumalik po sana sa Nueva Vizcaya. Parehas po kaming may mga naiwang trabaho ron. Ako po ay may pinagsasakang bukid sa aking mga tauhan at panahon na po ng anihan. Si Jayesha naman ay bank teller at tsakong miss na rin siya ng kanyang boss, kasamahan at kliyente. Tugon ni Teo. Maganda ang plano niyo ng kasal. Maigi rin na dito na lang idaos. Kailan ba ang kasal? Sabi ng daddy ni Jayesha. Hindi man umimik ang mami ng dalaga ay natuwa na rin siya. At least mapapaiba ang karanasan ng anak makakasal na ito sa lalaking tunay na iniibig. Hindi kagaya niyang pilit na ipinakasal ng kanyang mga magulang sa ama nito bilang pambayad utang. Maswerte lamang siyang natutunan niyang mahalin ang daddy ni Jayesha. Sa makalawa na po sana, tugon ni Teo. Agaran naman yata babe, tila pigil ni Jayesha. Kasi babe, hindi na ako makahintay na magsama tayo bilang mag-asawa. Isa pa, sigurado naman ako sa iyo at sigurado naman ay ganun ka rin sa akin. Bukod pa, kailangan natin bumalik sa trabaho. Hindi ka pa ba sigurado sa akin? Paliwanag at tanong ng binata. Sigurado naman ako sa iyo, babe. Pero, alumpihit na sabi ng nobya. Bago pa man sumagot si Teo, sumabat na ang daddy ng dalaga at sinabi, okay, ako na magpakasal kayo agad at nang mabigyan niyo na rin kami ng apo. Pero kailangan bang bumalik kayo agad sa probinsya? Teo, maaari kitang bigyan ng trabaho sa kumpanya at ikaw naman Jayesha, graduate ka ng accountancy, overqualified kang maging bank teller at isa pa, isa kang zubel. Maliban sa nito lamang nalaman ni Teo na accountancy graduate pala si Jayesha ay mas ikinabigla naman niya nang marinig ang apelyido ni Jayesha dahil ang alam niya ay Santos ito. Sa lahat ng ito ay hindi siya nagpahalata at sumagot. Pasensya na po. Ngunit mahal ko po ang bukid. Kay Jayesha naman po ay siya na ang makapagpapasya kung sakali naman po ay madalas kami dadalaw dito.
Nagpasya ang binata na saka na lamang kausapin si Giesha tungkol sa binigay na pangalan nito sa kanya. Si Giesha ay sumagot din. Masaya po ako sa trabaho ko at isa pa po ay ayoko po mawalay kay Teo. Susumpa po ako na magiging kasama at katuwang niya lagi. Bueno, mukhang hindi na rin naman kayo mapapigil. E di sige, magpakasal na kayo at bumisita na lang sa amin paminsan-minsan. Isang bagay lang ang sana ay hayaan niyo ako. Sabi ng daddy ni Giesha. Ano po yun, Dad? Tanong ng dalaga. Ako ang magbabayad ng venue ng reception, venue at catering. Hirit ang daddy ni Giesha. Tumango naman ang magkasintahan. Masayang masaya si Giesha at gayon din si Teo. Iniisip niya, nakulang pa yan sa lahat, matandang manyak at gags. At nagplano siya ng kanyang paghihiganti. Mas magiging madali dahil magiging biyanan pa pala niya ang lalaki. Sabi nga, keep your friends close and your enemies closer. Hindi ba? Mabilisang naisaayos ang para sa kasal. Wala talagang hindi kayang gawin ang pera. Nakabili ng RTW na gown at tusido ang mga ikakasal at kinustomize na lamang na magpagaling ng mananahi ang mga disenyo. Ang mga dadalo ay basta magsusuot ng formal na attire na nakaayon sa motif nila na powder blue. Nakabili rin ng singsing at naihanda ang aras. Napakaganda ang venue ng kasal at reception na i-print ang mga imbitasyon. Nakakontrata ng makeup artist, singer, photographer at nakapag-order din ng masasarap na putahe at desserts sa catering. Lahat sa loob lamang ng isang araw. Isang tulog na lang at kasalan na. Sabik ang lahat at inaasahan nila ang magandang daloy ng kaganapan. Napagkisiyuan ng daddy ni Giesha ang kanilang family friend na pari upang magpresende ng celebratory mass. Dumating ang lahat sa ganap ng 10:00 ng umaga ayon sa imbitasyon. Nataon din naman kasing linggo ang araw ng kasal ni na Giesha at Teo, kaya no need to file leave para sa mga dadalo. Masaya ang lahat, kaya rin naman hindi nila namalayan ang pagpunta ng mga kahinahinalang bisita sina Albert at Aklas. Si Albert pala ay may mataas na katungkulan sa Alpha Maze, ang rival gang na gang ni na Teo. Nalaman nito ang tungkol sa kasal dahil naulinigan ni Aklas sina Damian at Teo na luluwas ang huli at mamanhikan. Naisumbong ni Aklas kay Albert ang balita at nagplano silang lumusob. Gustong-gusto kasi talaga ni Albert si Giesha at si Aklas naman ay gustong bumawi sa bugbog mula kay Teo. Grabe ang nangyari sa araw ng kasal at sadyang nagulat at nalungkot ang lahat. Bugbog, sarado si Teo at si Giesha ay natangay ng grupo nila Albert. Sa kasamaang palad ay natamaan ng baril ang ama ni Giesha. Nakita ni Giesha sa malayuan ang kanyang ama na duguan at umiiyak ang kanyang ina na para bang hindi maunawaan kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi pa dadaig ang kanilang wagas na pag-ibig. Isang araw lang na nagpapagaling ay okay na si Teo at hinanap niya at ng kanyang mga kaibigan si Giesha. Nabawi niya ang dalaga sa grupo nila Albert. Lumipas ng ilang buwan ay ito na ang pinakahihintay nila, ang kanilang kasal. Nagsimula ng magsalita ang pare. Teo, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Giesha na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, Father. Giesha, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Teo na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, Father. Hanggang sa natapos ang seremonya, isang halikan ang naganap sa dalawa. Labis ang tuwang nadarama
na mag-asawa ngayon sapagkat naging maayos ang lahat. Nairaos nila ng maganda at masaya ang kanilang kasal. Kahit masakit kay Jeyesha na hindi niya nakasama patungo sa altar ang kanyang ama, tinanggap niya dahil alam niyang masaya na ito sa piling ng Panginoon. Nalaman na rin ni Jeyesha ang tungkol sa kapatid ni Teo. Labis ang iyak at takot na baka maapektuhan ang kanilang relasyon. Ngunit nang dahil sa pagmamahal ni Teo kay Jeyesha, handa niyang magpatawad. Pinatawad na ni Teo ang ama ni Jeyesha para sa mahal niyang si Jeyesha. Matapos ang ilang taon ay binayaan sila ng 2 supling kasabay ng paglago ng kanilang tindahan. Napatunayan na ang wagas na pag-ibig ay hindi sumusuko at ito ay pinagpala. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Teo at Jeyesha. Maraming salamat mga katwini sa patuloy ninyong pagsubaybay sa kwento nila. At sana ay marami kayong natutunan sa kanilang kwento. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.